Ang nalalaman ko ay dalawa lamang na hiwalay na tulay. Ba't hindi sila gumawa ng Bailey Bridge na magkokonekta, tatawid sa Pasig River upang sa gayon na maibsan yung hirap ng ating mga kababayan kung sakaling gagawin na nga yung Guadalupe Bridge na yan na overdue naman na talaga. Kulang ang naging pagpaplano at paghahanda ng DPWH kaugnay nito sa mahabang panahon na pinospone na ang implementasyon ng proyektong ito. Enough na yung 1 month postponement, sir? I'm sorry? Enough na kaya yung 1 month? To evaluate, yes. Kung tutuloy pa o hindi at kung anong kailangan gawin bago ito ituloy. And then dapat gumamit ng advanced technology para mabilis yung completion. Ang advanced technology naman, pangunahin na dyan ay ang quick drying na semento na 2-3 araw lamang ay pwede nang daanan ulit dahil ang curing period usually 3 linggo. So bago mo magawa na naman yung kabilang bahagi, kailangan maghintay ng 3 linggo. Di ba nakita mo may mga harang-harang sa kalye? Pero may mga makabagong teknolohiya mula sa Germany at sa iba pang bansa sa Europa na quick drying na, napakabilis ng gawin. Hindi pa siguro kasama din yung teknolohiya kaugnay sa pag-repair ng tulay na maaaring maging mas mabilis na rin gamit ang modernong teknolohiya. Sir, how about yung proposal ni NJB na tapusin na muna yung subway at saka yung personal commuter rate bago ayusin yung EDSA? Okay lang yon. Ang tanong ay ano nga ba yung urgency para gawin na yan? Pwede pa bang makapaghintay pa o hindi na? DPWH lamang ang makakasagot marahil nun. Pero alam ko, noong nakarang administrasyon pa lamang, pinagpaliban na ito. So nagkaroon sila ng ganong kahabang panahon na sana para magplano, pero tila hanggang ngayon, wala pa rin sapat at katanggap-tanggap na plano. Sir, yung po mga re-electionists, di ba, so June 11, manunumpa sila as senator judges. What happens after June 30? Kasi their term will expire. Kailangan po nila manumpa ulit? Magsusumpa uli yung mga impeachment judges pagdating ng 20th Congress. Clear po ba dun sa current timeline kung mauusad or hindi? Or July 30 pa din po yun? Yung trial, yung start ng trial. July 28 kami magre-resume. So na yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa noong nagdaang Kongreso. Sir, yung target nyo na by October magkaroon ng botohan, doable pa ba yun, sir? Oo. Naniniwala akong kaya pa rin yun dahil 7 articles of impeachment lamang yan at mahabang panahon na rin ang binigay sa magkabilang panig para maghanda. Sinabi ko na yan noon. Kung magpapatuloy ang pagdinig at trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensyang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry ang kulit, pinapatanong lang po from House. Opo. Kasi nga daw nasa Constitution yung forthwith. So habang nauusog yung pag-convene nyo, hindi raw po ba nagva-violate na kayo sa Constitution, SP? Hindi. Pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligang Batas. Meron na nga, gaya na sinabi ko, meron ng 2 pending na kaso sa Korte Suprema na dinala na magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara. Yung kabila naman na nagsusulong, nag-file ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing. So habang walang court ruling, tuloy yung mga proseso dito? Oo, dahil wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema or mandatory injunction para sundin namin. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Which decision? Yung sa impeachment po, sa delay po Which natin. decision? Delaying the Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi oh.
Hindi ah, 11. Kevin. Alin? Which one? Both. I don't think so. Which one? 11. I don't think so either. Ay, yung two, this ano, sir? Anyway, Kasi sir, sabi niya, it can be, ano daw, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle that plenary is supreme. Ano? Hindi. Yun yung desisyon hanggang baguhin. Hindi nakahangan tawag doon. Sorry po. Yung authority na kayo yung nag-decide muna na mag-move from June 2 to June 11, nasa Senate rules yung SP na nasa authority nyo po yun dahil naka-break. Article 1 ng impeachment rules. Hindi nag-distinguish kung naka-break o hindi. Hindi kaya magkaroon miscalculation. You have the rules with you. Nakalagay doon. Baguhin ng plenary. Unless baguhin ng, hindi until unless baguhin ng plenary. Nandiyan sa picture, 17 out of the 24, dyan sa picture na yan, mag-carry over to the 20th Congress eh. So, kung ano man yung magiging decision nyo, you have the numbers to sustain it in the next Congress. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago, depende sa kalagayan ng panahon, depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin o lakas ng ulan o hina ng hangin o init ng panahon. So, depende. Hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. Tinignan mo na yung mga picture. Yes. Nagbago yung composition dun sa mga senador. Nagbago po ba yung pasya nila after ng election? Ano po ba yung... Hindi ko alam. Malalaman natin sa pagbubukas ng Senado ngayon. Pero base sa mga nakakausap ko, nagbago ang posisyon tungkol saan? Sorry. Impeachment. Ano tungkol sa impeachment? Na mag-aawit or Kung gusto pa ba nila or hindi na? Hindi namin napag-usapan yon. Hindi ko tinanong yung tanong na yun sa kanila. Sir, sabi po ni Congresswoman-elect De Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara o ang nasasakdal. SP? What happens pagka hindi nagbigay ng... Nakangiti nga eh. Paano pag hindi nagpadala ng answer si VP dun sa articles of impeachment? What happens? May nakalagay sa rules niyan at mag-suppletorily applicable din ang rules of court. Hindi siya i-declare in default. Anytime pwede siya mag-appear. And a plea of not guilty will be entered in her behalf and the prosecutors will proceed with the presentation of evidence in absentia. But the Vice President at any point in time can send her representatives to represent her in the trial. I mean, sir, diba magpapadala siya ng kahon to answer the articles of impeachment? Yun, pag hindi wala siyang answer, Ganun nga, maglilipas yung panahon, and then magpo-proceed lamang yung presentation ng evidence ng prosecutors when the trial commences, after a plea of not guilty will be entered in her behalf. Kasi kung hindi siya sumagot, ang assumption ko, hindi rin magpapadala ng abogado. So, kahit walang abogado, on behalf of her, in her behalf rather, mag-enter ng plea of not guilty. SP? sinabi ni VP na gusto niya bloodbath yung nangyari. Hindi para sa akin na komentaryo, hindi yun, dahil uupo kami bilang isang impeachment court kung sakasakali. Wala lang.